lang po. Ayusin ko lang ang aking kinembers. Ayan. Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay ng mensahe sa inyo. Siyempre, mula po kay God sa Ascended Masters, uh, Divine, Holy Spirit, um, Universe, Ancestors, Spirit Guides, Angels, Archangels, and syempre sa mga elementals. Okay, so now is, kung kanina ang ganda-ganda ng ating reading, now, syempre, maganda pa rin. Diba? So, syempre, gagamit ulit tayo ng ating mga bonggang new cards. Diba? So, bibinyagan muna natin yung mga cards, then saka na tayo mag-explore ulit ng iba pang cards. Okay. So, now, syempre gusto ko po muna magpasalamat po sa lahat po ng mga patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel, sa mga parang love reading na naman to parang hindi ko gusto to love reading na kanina eh. Anyway, okay, ibahin natin yan mamaya, hindi tayo magda-love reading ngayon. Okay, so nais ko po magpasalamat po no sa mga subscribers ko na patuloy pong sumusubaybay, nakikinig, nanonood ng ating pong YouTube channel. Sa mga new subscribers, yan, maraming salamat po. God bless you all. And again, ito pong reading natin na ito is nagsisilbi pong gabay po to sa pangkalahatan, especially po dun sa mga taong nakakaramdam, na tipong kinikilabutan, nakakakita, nakakarinig, uh, nakakaamoy na hindi po nararanasan ng mga ordinaryong tao. Like, yun nga po, yung tipong nandito na sa spiritual awakening, yung tipong may mga visions po kayo, may mga dreams po kayo nakakaiba, yan, this is for you. No? So, ito po is lalo na po to sa mga, parang mga nasa, nag-uumpisa pa lang po manggamot. No? Ito po is para po sa inyo to. Ako po ay isang tarot reader. So, aside po sa tarot reader, ako rin po is divine healer and also a ritualist. So, kung gusto nyo pong mag-avail ng mga services na yan, is andyan po sa description box ang aking contact details. Bali po ang makukontak nyo po dyan or makakausap nyo po dyan for inquiries is yung aking admin. Pero depende po yan kasi meron po akong mga uploads na yung dating number ko pa rin po yung nando doon. Hindi ko pa rin po kasi na-edit till now yung yung pinaka main sa YouTube studio. Hindi ko pa po na i-edit. So that's why andito po yung sa akin pa rin po halos pumapasok ang lahat. So now is what else? Yun po. Sa mga gusto po mag-avail naman po ng mga amulets, medallions, yung mga pang-protection na yan, pang-depensa, lalo na po sa mga, meron po tayo mga amulets or meron tayo mga medallions for beginners and meron din po tayo medallions for talagang andito yung nakikipagkombate. No? Or andito na yung gusto pong pumunta doon sa pagkokombate. No? Talagang nakikipag-away na po sa mundo ng spiritual. At meron po akong mga tanga na ganyan. I mean, meron po akong mga available po na ganyan. And soon, yung pong black salt ko, sadya na po yung bote. Hintayin ko lang po mag first Friday bago ko po ayusin yan. But again, second week pa po na October ko po yan i-release. Kasi kailangan ko po muna silang dasalan. Kailangan ko pong i-sealed and bigyan po ng more, syempre, ng powers yung mga ganong bagay. Just like yung ko po, yung oil ko na pangkalahatan, is matagal ko po bago po yan talagang inilabas para po talagang sigurado po ako na talaga po magbibigay po siya ng kaginhawahan at kagalingan din po sa karamihan. Okay? So now, start na po tayo sa ating reading. Panginoong Diyos Ama, Panginoong Kristo, Mahal na Birheng Maria, Mahal na Santo Niño, pakibasbasan po niyo napakalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal ng banal na Espiritu, ang mga cards na ito na ating po bibinyagan muli para po makapagbigay ako ng mga kasagutan po sa mga katanungan ng aking mga subscribers, followers, viewers, at sa mga iba pong tagapanood. Ako po ay patuloy po na nanalangin na kami po inyong bigyan ng kagalingan, kaligtasan, ilayo sa mga kapahamakan, disgrasya sa kuna at anong klase ng karamdaman na tukso, at bigyan po ng kagalingan sa mga
karamdaman, spiritual, physical, mental, at emotional, at ganoon na rin po sa financial. Samahan niyo po kami ngayong oras na ito. Amen. Okay. Again, ito pong reading na ito is ano po to ha, meron po tayong healing. Kung kahapon po is nagkaroon po tayo ng live, no, as in nag-live po ako ng healing. I-browse nyo na lang po sa mga gusto pong magpa-heal, free, dito po sa YouTube. So, andyan po siya. Sundin nyo na lang po yung step by step na ginawa po namin. So, pasensya na po kayo kung di po ako nag-announce, no? Actually, ayoko na po talagang mag-announce kasi lagi naman po nauudlot. Kita nyo nga yung yung mga medallions hanggang ngayon, hindi ko po na papakita po sa inyo lahat. Okay, masyado rin pong busy gawa po ng mga walk-ins. Okay. Kailangan po natin mag-cleanse. Okay. So, let's start. Okay, so ano kaya ang ating first card? Ano kaya ibibigay ng ating Holy Spirit para po sa inyo, aking mga pinakamamahal na subscribers? Hoping wag naman ngayon, love, kasi love na po tayo kanina. Baka naman po maumay kayo sa love reading. Oy, pero hindi, marami rin po nagre-request ng love reading na pala. Okay, so tingnan natin. Spiritual tayo. Spiritual reading po tayo. Spiritual, spiritual, spiritual. Dami naman. Ulit. 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 Ulit po tayo. Ayoko ng ganun, nakasabog. Parang parang meron po sumasabog ang galit dito, ha. Parang meron pong gustong i-express ng very hard yung feelings nila. That's why andito sumabog yung cards. Maybe meron, no? Person mo to collect. Eye candy. Okay, so eye candy. So, totoo naman po ito na beauty fades. Choose someone for their inner beauty and personality. Huwag ka daw maghahanap ng bata. Sabi ganun. Okay? Parang alam niyo yun, talaga po namang ang kagandahan o ang panlabas na kaanyuan is ito is temporary lang or ito po is nangungupas po yan. Para po sa damit po yan, sa una po napakagandang tignan kasi bagong-bago. Very bright ang colors, ang ganda ng print, no? Pero later on, pagka yan po is nilaban at tatagal na, 3 months, 4 months, 6 months, wala na. Unti-unti na po siya nagre-wrinkled. Just like us, no? Na talagang, syempre, pag newborn ka, hindi naman sa newborn, yung sabihin mga teenage days, may mga pagka-teenager ka, talaga bata ka pa, diba? So, mas maganda po yung tingnan po natin yung inner beauty and personality. Huwag po tayo dun sa panlabas na kaanyuan, no? Minsan po kasi masyado tayo nagiging judgmental pagdating sa, alam niyo yun, ang ganda-ganda nga ng taong yun, pero ang utak naman baluktot, no? Yung mga tipong ganun. Pero yung iba naman po is tama lang naman, o yung iba po is nilalait pa nga no? To the point na talaga nilalait, pero sila po yung mas masarap kausap, yung mas totoo po sila, na mas may kapupulutan ka po ng aral pag sila po yung nakakausap mo. Kasi more on sila yung binubuli, pero yung pasensya nila sa katawan, abot-abot hanggang langit, na hindi nila para patulang itong mga itong kumakastigo sa kanila or lumalait sa kanila, no? Mas masarap po kausap yung mga low profile kaysa po doon sa mga medyo ka-level po ninyo, no? Kasi ano na po yan, pagka medyo ka-level ninyo, ando na po yung pataasan na po ng ego. Okay, so we have unlovable and seeking perfection. Diba? So, ano to, about personality tong reading natin. So, dito is practice radical self-acceptance and love yourself with all your flaws.
So, maybe for some of you, parang ganito ang tingin nyo sa sarili ninyo. Parang, bakit parang ganito? Okay naman ako. Parang alam niyo sa tingin niyo sa sarili niyo, okay naman ako. Pero bakit parang walang nagiging totoo sa akin? Bakit parang walang tumatanggap sa akin? And even yourself, no, is parang hindi mo rin ganun pinahahalagahan ng sarili mo. Parang, andito ka sa just go with the flow, no? Yun, parang ganun na nga ang tingin mo sa sarili mo na ganun yung treatment sa'yo. Same way sa'yo. Parang, alam mo, yung walang pinag-aiba, pinababayaan mo kasi ang sarili mo. That's why, andito yung, ang dating tuloy sa'yo sa iba, ganun din ang, parang, nararamdaman mo na, ibinibigay sa'yo na, hindi ka dapat mahalin, o hindi ka dapat pakisamahan, hindi ka kausapin, mga tipong ganun. Parang you're hiding yourself, no? So, ang kailangan mo dito is, kumbaga, yes, self-acceptance, no, is kailangan dito, and talagang love yourself, no. Kailangan pamper mo din yung self mo, kailangan tingnan mo rin yung sarili mo sa salamin, kung ano yung mga flaws na meron ka, kumbaga, yung inner and outer personality mo is tingnan mo, kung ano yung mga dapat mong baguhin in a positive ways, hindi yung puro, yung iba lagi ang inaasikaso mo, then yung sarili mo wala na, tipong hindi mo alam butas na pala yung ganto mo, hindi mo alam, mali na pala na isuot mong tsinelas, no? O minsan hindi pala magkabiyak, no? Kasi sa pagmamadali mo para do sa taong kailangan ng tulong mo, or kailangan ng attention mo. Okay, so ganun na lang ang gawin mo, ha? Okay, so we have the seeking perfection also, no? Ano ba to? Ganda. Oh, okay. So, this is empath. So, okay. So, everyone has flaws, no? Seeking perfection, everyone has flaws. Totoo naman. Lahat naman po tayo talaga may, I mean, sa isang tao po, hindi po pwedeng perfecto yan. Physical or spiritual, mental, emotional. Lahat po yan may, may flaws, or may makita tayong mali. No, meron talaga. Mga tipong ganun. Choose only 5 must-haves and deal breakers that matter. No? So, kailangan dito is parang pumili ka lang din, no? Ng parang ano ba yung mga flaws na talagang tingin mo worst na nasa sayo. Parang yun yung kailangan mong i-work out, or parang yun yung kailangan mong bunutin or i-release, ibaon mo sa lupa yung personality mo nun. At huwag mo nang kunin, huwag mo nang balikan. Kasi kung ganon, dito papasok yung parang sinasabi mo na, kaya hindi mo minamahal yung sarili mo. Kasi parang yun ang tingin mo lagi sa sarili mo. Parang lagi na lang ako may mali, ako yung lagi. O yun din yung pinagdidikdikan sa'yo ng mga tao sa paligid mo. Na never kang naging tama. Na lahat ng trabaho mo mali. Na, sorry for this word, pero minsan sinasabihan ka ng utu-utu ka, bubita ka, syonga ka, yung mga tipong ganun. No? So, andito yung nangangapa ka. Paano ba? Paano bang maging ikaw? Na ikaw perfecto, ako hindi. Parang ganun, no? So, talagang kailangan, alam mo yon, accept yourself, no? And love yourself. Diyan mo makikita naturally yung kung ano talaga yung hindi mo dapat bitbitin sa pagkatao mo, na kailangan mo na talaga i-let go. Okay? Okay, so what else? And we have feel unloved. Parang duguan ka dito sa reading na to. Sino ba, Ere? Okay, so you deserve someone who can support you emotionally and love you fully. Siguro dinededma ka ng ano mo ngayon, no, ng person mo. Siguro parang, alam mo yun, magkasama nga kayo, just like this, image, no, or picture na, dito yung magkasama nga kayo, ikaw parang, ano ba, tulog ka ba dito? And siya din is tulog din. So, parang, andito yung, hindi mo kailangan ng taong parang, para ka na rin nire-reject dito no? Parang wala siyang pakialam sa'yo. Yung ganun. Tapos nito, magigising siya, kakain siya, tapos niya maya-maya, uuwi na, mga tipong ganun. Or, kung sa mag-asawa naman, isa dito yung magkasama ka kayo sa isang bubong, pero may kanya-kanya kayong ginagawa. Wala na usap-usap, no? Pero, sa sinasabi dito sa card, na para kasing,
starting dito sa first card is andito yung dinadown ka, no, ng mga tao nakapaligid sa iyo na parang wala kang ginawang tama sa buhay mo since birth. Parang ganun. And now you're seeking for perfection. Na hindi naman totally talaga seeking na 100% ng perfection sa mga tao sa paligid mo, kundi parang parang gusto mo lang din maging ganun. Pero hindi mo alam kung paano. Pero ang sa totoo lang, meron ganun eh. Kumbaga, andito yung perfect ka in the eyes of God, pero sa kanila hindi. Kasi may mga inggit na nararamdaman itong mga tao to sa'yo. Yun lang yun. Kaya ang dami nilang sita sa'yo, ang dami nilang silip sa'yo, no? Kasi naiinggit sila sa personality mo. Hindi ka syonga, hindi ka uto-uto, hindi ka bobita. It's just that talagang meron ka lang pure heart, no? Or parang andito yung hindi ka naman talaga, ang tawag doon, freak or wild freak. Mga ganun. And we have the tolerating abuse. Any kind of abuse is not okay. Totoo yan. You deserve someone who treats you well. Maybe lagi ka nasasaktan, ano? Maybe in more on emotional. Kasi nag-iiyak ka dito sa isang sulok. Nagmumuk-muk. No? Any kind of abuse is not okay. Totoo yan. Kahit ano nga. No? Mapapisikal yan, mental, emotional, spiritual, lalo. No? Hindi. But andyan naman si God eh, na pinapamper ka, kinocomfort ka, and yung mga guides mo nandyan din. So, maybe parang kailangan mo na talaga siyang iiyak ng bongga. Then after a while, tayo ka ulit, ayos ng buhok, maghilamos, then smile ulit. No? Pero, you deserve someone nga na talaga treats you well. No? Hindi yung person na kasama mo ngayon. Maybe some of you suffering talaga ng sobrang emotionally abused ka talaga. Iwan mo na yan. Hindi rin sabihin ano. And we have the retreating. Diba? Durog ka dito. Katatapos lang tolerating abuse, which is nagmumukmuk ka. And now we have the retreating. Same way. Nagmumukmuk ka pa rin. Diyos ko, siguro lagi ka na lang ba't nandito to? Okay. Parang lagi ka na lang malungkot. No? Parang wala kang karapatang bumiti sa mga oras na to or sa mga panahon na to. Okay, so it says here na your fear of being hurt has made you retreat. It's time to get out and try again. Ganun. It's your decision. Kasi talaga pong napakadali sabihin, napakadali pong mag-advise, no? Na nasasaktan ka, 'di ba? Paulit-ulit. Yung iba nga paulit-ulit na eh, pero nananatili eh, no? So, andito yung sinasabi ni card na it's time for you to retreat, no? Parang kailangan mo rin get out, no? And maybe try again. Pero kung ako sa'yo, kung ikaw is lalabas na dyan, mag-move forward ka na, no? And andito na talagang retreat, no? Eh, huwag ka na mag-try. Diba? Parang, ano muna, ipamper mo muna yung sarili mo, hanapin mo muna yung sarili mo, mahalin mo muna yung sarili mo. Kasi, for the longest time, base dito sa card na to is parang dekada ka nang naghihirap emotionally, mentally, and spiritually. Okay, so pent up anger. You have unresolved feelings from the past, from your past, that make you resentful toward others. Meron ba? Char. Parang, yes, siguro possible na talaga meron kayo mga unresolved feelings, no, from the past, no. Pero, pagka may mga ganun po tayong pangyayari sa buhay, like, nagkaroon po tayo ng mga matitinding pagsubok sa mga nakaraan, and nalagpasan na naman, maybe, okay, sabihin na natin ito is nangyayari sa ngayon sa inyo. Halimbawa, ngayon po nangyayari yan. Pero hindi niyo po kailangan na parang meron po kayong isang pagbubugahan ng sama ng loob or ng galit na tao. Hindi po. Ang kailangan po dito, kung halimbawa meron po kayong mga unresolved feelings from your past, no, and andito yung kumbaga, hindi nyo po ma-solve, no? Parang andito rin yung parang bitterness, ganun. Halo-halo na po to talaga kasi may gigil kayo dito eh, no?
i-let go, let go nyo po yan. Kasi, mahirap po kasi pagka halimbawang paulit-ulit, then andito yung kinikim-kim nyo lang po ng kinikim-kim. Kaya nga po, mas maganda actually yung ganito. Yung iniiyak nyo. Hmm. Iniiyak nyo, hinangaw-ngaw ninyo, yung mga ganyan. O pwede kayo pumunta sa isang bundok, sa dagat, sa ganyan, sumigaw kayo doon. Ibuga nyo lahat doon. Yung sama ng loob nyo. No? And hayaan nyo ang universe ang magbigay ng judgment day sa inyong person. Nakakarating po yun. Basta po kayo sumigaw sa nature, sigurado po yan. Okay, so let's see what else. Unworthy. So, ang bigat naman itong reading na to. Okay, so you deserve an amazing relationship. Take steps to heal doubts about yourself. Maybe sinisisi mo ang sarili mo sa mga nangyayari sa love life mo, sa relationship mo, sa marriage mo, no, marriage life mo, no, maybe nasa iyo yung sinasabi mo lagi para nasa iyo yung problema, but no, actually minsan lack of communication, lack of attention, time, mga ganyan, efforts, minsan nasa ganyan kasi. So ang kailangan nyo lang po dito is balansehin, wala po dapat sisisihin, yung mga tipong ganun. So hindi ka unworthy, and ganun din yung person mo. It's just that kailangan nyo lang bigyan ng time ng isa't isa para mag-work out ang naghihingalo yung relasyon. Okay, do? Okay, so kuha na lang po tayo ng last two cards dito. Insecurities. Work on building your confidence, feeling safe in your relationship. Diba? Yun na, yun. No, so kailangan nyo lang talaga dito is mag-build ulit, no, na talaga namang hindi lang confidence no? Hindi lang din safety, yung mga tipong gano'n, kundi more on, at kasi talagang actually sa relasyon talaga pong ang pinakasusi, no, para po magkaroon ng healthy relationship, strong relationship, no, yung strong bond na tinatawag is communication. Pag wala pong communication, wale, no, para kayong para lang kayo mga borders. Yung mga borders nga po, di ba sabi ko sa inyo, nag-uusap-usap. Pero kayo dinaig. O maybe siguro borders, tapos yung landlord, na bihirang-bihira mag-usap. Yung mga ganun. No? So, yun lang po ang kailangan nyo i-work out. Comunicaciones. Holding on. So, you must release old ties in order to have a fresh start with someone. Talagang pinagpipilitan ka ng card mo ditong ang tawag doon, makawala sa poder na person mo ngayon. Talagang pinagkikilitan niya. No? Susundin mo kaya to? Ay, hindi. Parang alam ko, meron. No? Kasi may nababasa naman ako sa mga reading ko dyan sa comments na talagang lalo na yung mga naabuso, especially pag kami mga third party, no. Ito naman kasi, etong reading natin, it is walang third party involved. Ang nandito is yung parang nagkaroon kayo, maybe parang na fall out of love kayo dito, or parang andito yung naghahanap kayo sa isa't isa, pero andito yung ego. Yung bang naghahanap kayo ng attention sa isa't isa, pag-aaruga, pagmamahal, mga tipong ganyan, pero andito yung maybe because of busy days, mga ganyan, or parang insecurities, no? And parang biglang nag-stop, or biglang, alam nyo yun, parang, yun nga, naputol, or tumigil bigla ang oras. Nawala lahat. Yung mga tipong ganyan. No? Saklap. Okay, so what else? Buha tayo ng ibang card. So, aside sa paghihimutok mo, kung sino ka man, no? Pero very, ba tong emotions na meron ka, my goodness. Parang napakalungkot ang buhay mo. Especially sa love life. And even sa sarili mo, parang ikaw mismo nagda-down sa sarili mo. Lack of confidence. Tayo mo bandera mo, girl. Okay, so we have the imagination.
Okay. So, see, ano ka eh, creative ka eh, no? So, andito yung utak mo dito malaro, no? Ibig sabihin, marami ka namang alam, no? So, hindi tama yung mga sinasabi nila. Yun nga lang kasi bakit parang kiniklaim mo, kasi parang hindi lang isang tao nagsasabi, at hindi lang ibang tao eh, parang nasa loob ng pamilya mo eh. Kaya parang yung confidence ko dito, wala, lumagapak, as in kinain, no? Kaya parang dito yung ikaw ngayon ang nagsasuffer talaga. Grabe. Pero ano ka, darating ang time na talagang magbo-boom ka din. Niwala ka. Okay? And minsan ito nagiging cause ng sakit mo. There's an illness. Kasi talagang pagka nagdamdam ka is talagang andito yung para kang nade-drain. No? Talagang para kang pinagsakloban ng langit at lupa. Mga tipong ganun. And we have the commitment. Okay, so commitment, no? So parang dito hirap ka dito na i-push through, no, yung mga projects mo, mga tipong ganyan, no? Or maybe a contract, no? Or maybe a mission. Pwedeng ganyan sa work, ganyan, ano. Nahihirapan ka every time na ganito na parang meron nagda-downside. Maybe kahit sa trabaho mo, or sa missions mo, may mga sabotage or may mga distraction na dumadating sa'yo. Paninira, bulong-bulong, chismis dito, chismis doon, no? Na ikaw ang tawag doon, ampaw, sila na yung magaling. Yung mga tipong ganun, no? Andito yung nahihirapan. And this is also one of the causes kung bakit parang andito yung lagi ka nasakitin. Kasi, actually wala ka naman sakit, pero yung energy mo lang talaga dito nawawala. Kaya nagiging weak ka, nanghihina ka talaga. No? Okay, so there's an apology. So, mhm. So andito yung, maybe merong isang person mo no, na talagang nagbigay sa'yo ng pasakit, heartbroken, o because ng parang, ano mo, sakit mo, or maybe stress, no? So, andito yung one day, no, is andito yung magko-confess to sa'yo or mag-ask ng forgiveness because of nagigilty siya. Andito yung guilt, no? And this person knows na talaga pinagdadaanan mo itong mga kalungkutan, uh, nawawala yung presence of mind, lutang, yung mga ganon, ano? So, and ikaw mismo sa sarili mo, kasi every time na parang nararanasan mo to, lalo na sa first step natin, ano, isa dito yung parang ayaw mong lumabas ng bahay, ayaw mong kapag-usap sa mga tao, gusto mo lang nakakulong ka sa kwarto. As in, alam mo yon, gusto mo sa dark areas lang, na siguro nagsasound di rin eh, wala talaga eh. Talagang parang andito yung nag-iisip ka, ang dami pumapasok sa isip mo na ano kaya, umalis ako, ano kaya, lumabas muna ako, ano kaya dito na ako, hindi ako kakain, mga ganun. May mga ganun kang yan yung mga rebellious acts mo, no? Okay, so what else? Ayan. Ay, ito pala yun. Mary. Okay, so ngayon, syempre andito yun sa imagination, under na imagination, so andito yun talagang marami kang iniisip from the past na parang pinagtatagni-tagni mo. Kaya andito yung result na dapat pa ba ako manatili o i-let go ko na to. O kung mawala na ako. Gusto ko ng freedom. Kaso andito yung mahal ko siya eh. Kailangan ko siya eh. Kailangan ko to eh. So andito yung very undecided no, sa mga actions na gagawin mo. Yan yung mga time na talagang pagkalitong, huwag nyo na pong abutin kasi sa pagkalito, no? Mag-take actions kagad kayo, makipag-usap kagad kayo kay God, no? Ilit-ulit ganyo na po yung mga decisions na gagawin nyo. Hayaan yung si God na mag-handle ng problema nyo. Huwag nyo pong i-stuck sa sarili niyo kasi maluloka lang kayo. Yan ganyan na nagkukulong kayo sa kwarto, make sure po nakausap mo si God dyan. Hindi po yung dilim,
Hindi po yung sulok ng bahay, hindi po picture, hindi po kung ano man ang kinakausap nyo. Kausapin nyo ang Panginoon. Kausapin nyo siya, sabihin nyo lahat ng sama na loob sa Kanya, para na sa ganun, maibsan, magkaroon po ng kaliwanagan ng pag-iisip ninyo. Kasi marami po ang nangyayaring ganyan, kaya po pagka pinasok po ng problema, andyan na po yung pumapasok ang iba-iba eh. Andyan na po pumapasok nag-a-addict, andyan na po yung pinapasok pagka sobrang stress na, parang depression, anxiety na pumapasok, nagpapakamatay, nang-re-rape, nagda-drugs, nang-hold up, because of the depression. No? So, ang kailangan nyo lang po talaga dito is make sure na pagka nandiyan na kayo sa point ng stress, no? Or parang andito pala kayo sa point na nalulungkot pa lang po kayo talaga, ask guidance na po kagad kay God, no? Sa kanya po kagad, or kaya pumunta kayo ng simbahan, doon po kayo magngangawa, doon po kayo mag-iiyak, or kahit nga po sa kwarto lang eh. Since kayo lang naman po mag-isa, you're free to talk to God. Wala pong bayad yun. Walang bayad yun. Okay? Okay, so what else? Hesitation, overload. No, andito talaga yung mga hesitations mo eh. Or confusions, mga nandyan. Kasi andito yung parang nag-aalala ka. And nag-aalala ka dahil kumbaga andito yung kahit anong gawin mo kasi parang pagsusumikap. No? Bakit parang hindi nila nakikita? Ginagawa mo naman yung best mo. Pero ay pa rin nila maniwala. May mga ganon. Andito na nga yung ano eh, parang overload ka na eh. No? I mean, patong-patong na nga kung ano yung mga pinagagawa mo para lang mapansin ka, para lang paniwalaan ka, para pakinggan ka. Pero sa mga nakapaligid sa'yo, walay. Mabuti pa yung ibang tao naniniwala sa'yo, nakikita ka, minamahal ka, pero yung mga talagang nasa malapit sa puso mo, like especially family member mo, wala kang makuha dito. That's why you are so lonely, kasi mas nakakakuha ka ng simpatsya na tao, attention sa iba. Doon mo nakikita yung importance mo, pero sa family mo wala, or sa closest friends, workers, workmates, ganyan. Ganun. So, darating din ang time, just wait. No, na talaga gagawa ng way si God para gisingin din tong mga umaalupusta sa'yo. No, na nagbibigay sa'yo ng mga downfalls, loneliness, sadness, mga ganyan. Okay, so what else? And faith. Yes, faith is here. We have the faith. So for some of us talagang parang ano ka din, nahihilig ka rin dito sa fortune telling, or maybe andito yung maybe nagtatry ka din gumamit ng mga tarot cards, oracle cards, mga ganyan, para to parang ang tawag doon, parang daily message kumukuha ka rin dito, no, as your guide, which is good, no. Everyday mo gawin yan, alam mo, ay naku, perfect mo yan. And we have the conflict and the natural disaster. Okay. So, kung sa lahat po ng binabasa po natin, so andito yung conflict, yes, no, there's a lot of conflict po talaga dito. Kasi this is about your personal life, eh. Personal life to talaga, na ito yung tumatakbo sa buhay mo ngayon. Sadness, heartbroken, depression, and maybe anxiety, lack of confidence, your inner self, yung ganon. And andito yung pinagtatanggol mo yung sarili mo, pero andito yung sila is andito yung bakit na pinagpipilitan mo yung sarili mo? Hayaan mo ko, antayin mo kung maniwala, yung mga tipong gano'n. Pero andito yung madami ka na napatunayan. Pero
andun pa rin yung para silang mga bulag, pipi at bingi. Yung mga gano'n na hindi nila ma-appreciate yung mga ginagawa mo. So, now, isa dito na yung minsan, no, is andito ka na sa time na talagang very risky na yung nangyayari sa buhay mo. No, and mag-isa kang mag-isa kang mag-isa ka na, ang tawag doon, mag-isa kang yung sinasaklolohan ng sarili. Ang tawag doon, yung survivor. Ikaw, yung isang survivor dito. Kumbaga, isa mong nililigtas yun. Sorry. Natumbok mo. Okay, so mag-isa mo tong nilalakbay, mag-isa mo tong nilalabanan para makatawid ka sa mga conflicts na to na nangyari sa buhay mo. Kasi andito nga yung, actually hindi ka naman, andito nga yung sinasalag mo nga ang maaari mo. Pero, minsan po kasi talagang dadating tayo sa point na yung temper po natin maglulusin. As in talagang puputok at puputok ang fuse po natin sa haba-haba na nagpasensya natin. Talaga po may time na magti-trigger na po eh. No? But then, hopefully, wag naman dumating sa point na gano'n. Parang kailangan mo pa rin yan. Kasi iba po ang bibigay sa inyong blessings dito ni God pagka ang pinailan niyo po dito sa talagas mapagkumbaba pa rin po. Danas ko po yun eh. Ganon. Pero thankful po ako kasi talagang kahit po sa katutak at napakabibigat po talaga ng blessing, ng pagsubok na binigay sa akin ni God, nalagpasan ko po yun. Pero hindi ko po yun nalagpasan ng ako lang po mag-isa. Siya lang din po ang kasama ko. Si God lang din po. Sa kanya lang din po ako umiyak. Sa kanya lang din po ako humingi ng tulong, ng guidance. Kasama po ang mga anak ko. Punta kami sa simbahan, sisimba kami yan, banding kami, yung ganun. Parang alam niyo yun, kahit na alam ko malungkot ang buhay ko, pilit ko pong pinapasaya. Kasi po may mga anak ako. Ganun po yun. Kailangan po natin lumaban sa buhay. As long as alam niyo na sa tabi niyo si God, laban lang. Okay? So, yan po yung reading niyo. No? So, hopefully next reading po natin, medyo naka-recover na po kayo at dito na po yung mas matapang na po kayo next time. No? Okay? So, sa mga naka-resonate at hindi pa po nakaka-subscribe, paki-click po ang subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po update kayo lagi sa reading. And sa mga gusto pong magpabasa, magpagamot, magpa-ritual, magpabaklas, no, andyan po sa description box ang aking contact details. Okay? So, bow your heads para po sa ating reading, healing. Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace and hope. Bye!